Fresh graduate ako ng criminology nang pinalayas kami sa aming bahay na tinitirahan. Kailangan ko magsumikap at kumayod ng pera para matulungan ko ang aking pamilya at ang aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalan na si Singer Diwata. Ito nga pala ang aking kwentong talambuhay. Ako nga pala si itago na lang natin sa pangalan na Lion King. Pupunta ako ngayon ng Maynila at ngayon ang alis ko. Walang-wala ako ngayon. Masahe lamang ang meron ako. Ay, di bali na. Kailangan ko magsumikap at magtiis dahil para rin naman ito sa akin at sa pamilya ko. Baka sakali makahanap ka agad ako ng magandang trabaho at matanggap ako. Oh, andyan na pala yung bus. Punta na ako, baka iwan pa ako eh. Hay, sa wakas nakaupo na rin ako. Ano kaya magiging trabaho ko dun sa Manila? Hay, basta ang importante, maging okay ang pagpunta ko dun. Bye-bye Philippines! Siyempre, joke lang. Bye-bye probinsya pala. Haha! The next day. Sa wakas, nakarating na rin ako dito sa Maynila. Ang tataas ng mga buildings dito sa Maynila, grabe. Pwede ko nang simulan maghanap ng trabaho. Tutal, andito na rin naman ako. Gabi na, pero di pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Madami na ako napag-applyan kanina, pero sadyang hindi ako nakapasok. Ibali na, tomorrow is another day. Think positive lang at tiwala lang sa Panginoon. And malay mo, makahanap na ako bukas ng trabaho. Sumikat na ang araw, umaga na, pero wala pa rin akong nahahanap na trabaho. Di ako tinatanggap ng mga ina-applyan kong trabaho simula pa nun. Gutom na ako. 3 araw na akong walang kain. Tanging ensaymada at tubig lamang ang laman ng sikmura ko. Sa Jollibee lang ako kumukuha ng tubig na maiinom ko para pantawid ng uhaw ko. Ang hirap pala ng buhay dito sa Maynila, lalo na't wala akong trabaho at tirahan na pwedeng matuluyan at matulugan. Hays. At sa wakas, after 3 days, natanggap na rin ako sa trabaho bilang sales clerk sa SM Santa Mesa, Manila. Habang nagtatrabaho ako, wala pa akong sweldo kaya wala pa akong maipapadala sa aking pamilya sa probinsya. Wala pa akong kain. Nagugutom na ako. Wala naman akong pera na para bumili ng makakain. Buti na lang may nagmagandang loob na katrabaho ko na meron daw karinderyang pwede muna utangin ang pagkain. At salamat sa Diyos, may mabuting kaibigan na tutulong sa akin para makasurvive ako sa unang sweldo ko. Habang kumakain ako, may 2 matandang babae ang nag-uusap. Pagsasawalang bahala ko na lang sana ito ngunit narinig ko na tungkol ito sa contest at magaling kumanta na flight na daw niya bukas. Nakuha nito ang interes ko dahil magaling rin kumanta ang kapatid ko na si Singer Diwata. Kaya agaran akong lumapit sa 2 matanda upang magtanong. Hoy, alam mo ba si Annette? Flight na niya bukas. Ang galing kasi niyang kumanta eh. Oo nga, pati si Lori. Flight na niya sa 1 linggo. Walang galang na po. Pero ano po yung pinag-uusapan nyo? Narinig ko po kasi na magaling kumanta yung may flight bukas. Meron po kasi akong kakilala na magaling rin kumanta. Ah, ganun ba? Sino yung magaling kumanta, iho? Yung kapatid ko po. Magaling pala kumanta yung kapatid mo. Dalian mo at pupuntahin mo na dito yung kapatid mo para makapag-apply na sa pagiging singer. Ah, opo. Maraming salamat. Walang anuman, iho. The next day.
Umuwi kaagad ako sa probinsya upang tawagin ang aking kapatid. Ikwinento ko kaagad sa kanyang tungkol sa pagkanta. Umuo naman siya kaagad dahil may pangarap din naman siya sa buhay at gustong-gusto talaga ni Singer Diwata ang pagkanta. Nagpaalam kami sa aming mga magulang tungkol rito at pumayag naman rin sila. Nang makabalik ako dito sa Maynila, kasama ang aking kapatid, agarang nag-apply si Singer Diwata sa pagkanta at nag-training. Sakto naman na malapit na akong ma-endo, nag-apply na ako agad bilang liaison officer sa pinagte-trainingan ni Singer Diwata. And thank you Lord, natanggap ako. Buti na lang natanggap ako dahil sakto naman na para mabantayan ko ang aking kapatid. Habang nagtatrabaho ako, di ko naman malayan na gabi na pala. Wala akong pera na pambayad para umupa ng matutulugan, kaya sa kisame na lang ako ng pinagtatrabuhan ko, ako natulog. At para mabantayan ko na rin ang aking kapatid. At sa wakas, after 3 months, natapos na rin ang training ni Singer Diwata. At mag-flight na ang aking kapatid sa Korea bilang singer. Bago mag-flight ang kapatid ko, kailangan namin magpaalam sa aming mga magulang, kaya uuwi kami sa probinsya upang magpaalam. Habang papunta kami ng bus station ng kapatid ko, sumakay kami ng jeep at nakita kong may mga lalaking kahina-hinala ang mga galaw. Masama ang kutob ko rito. Kaya sabi ko kay Singer Diwata, nababa na tayo. Kahit na hindi pa doon ang destinasyon namin. Hindi pa. Bakit tayo bababa? Ang layo-layo pa eh. Dali-dali kaming bumaba ng jeep. Patuloy pa rin siya sa pagrereklamo. Ngunit mas importante ang kaligtasan namin. Mamaya ko lang sa kanya i-explain ang lahat. Wala sa isipan ko na nasa likod ko na pala mga kahina-hinalang mga lalaki na mga hold-uppers pala. At hawak-hawak na nila ang aking kapatid na humihingi na ng tulong. Bago pa ako makalapit sa kanya, may humawak na sa kamay ko ng magkabilaan. Pilit kong inaalis ito at nilalabanan pero sadyang marami lang sila. Tuloy pa rin sa pagsigaw ng tulong ang aking kapatid ng saklolo. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami, may mga hold-uppers! Mga masasamang nilalang! Tansya ko, nasa 7 mga kalalakihan tong mga hold-uppers. At di ko namamalayan na muntik na akong saksakin ng isa sa kanila. Buti na lang malakas na sumigaw ang aking kapatid. Tulong! Pulis! Tulong! May mga hold-uppers! Mga masasama! Tulong! At saktong may mga pulis na nagpapatrol. At narinig ang sigaw ng aking kapatid. Agaran kaming tinulungan ng mga pulis habang ang mga hold-uppers naman ay nagsitakbuhan at hinabol naman ito ng mga pulis. Maraming salamat sa Panginoong Diyos at ligtas tayo sa kapahamakan. God is good all the time. Pray lang tayo at susubaybayan niya tayo. Nakauwi na kami sa probinsya ng maayos sa awa ng Panginoong Diyos. Thank you Lord. Pagkatating namin, nagpaalam na kami sa mga magulang namin. At pumayag naman sila. Sumama si Tatang ang tatay namin para ihatid si Singer Diwata. Sa wakas, flight na ng kapatid ko. Hinatid namin ni Tatang si Singer Diwata sa airport. Mag-iingat ka Singer Diwata doon. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Mag-iingat ka doon anak. Huwag ka pasaway. Mamimiss ka naming lahat. Huwag mong papabayaan sarili mo ha. Tuparin mo ang iyong pangarap. Opo, Tay. Thank you po. Thank you, Kuya. Paalam, mahal ko po kayong lahat. Mag-iingat po kayo ha. Wait for me, Korea! Here I come! Pagkatapos namin siya ihatid ni Tatang, umuwi kami kaagad sa probinsya. At ako naman ay nag-apply bilang gwardiya dito sa aming probinsya. At maraming salamat sa Panginoong Diyos at natanggap ako.
Maraming beses rin ako nag-board exam, pero di ako pinalad makapasa. May mga taong nagsasabi na gwardiya lang ako, nakagraduate daw ako ng criminology pero gwardiya lang ako. Marami rin naman akong pangarap sa buhay. Hindi ko pa kasi kapalaran makapasa. Marami lang rin kasing tao na gagawin ang lahat para hilain ka pababa at hindi natutuwa na hindi ka nahihirapan. At yan, sa wakas may sarili na kaming bahay. Sa tulong ng aking kapatid na si Singer Diwata. Thank you Lord! Habang nagtatrabaho ako, nagkapamilya na rin ako. Nagkaroon ako ng 3 anak. Masaya ang aking pamilya. Pero meron talagang masamang tao na gustong guluhin ang aming pamilya. Isang araw, may isa pa kasi akong kapatid na nasa ibang bansa. Dumating sila dito sa bahay. Magandang pakikitungo ko sa kanila. Binisita ko sila, pinagluto, isinasikaso ng mabuti. Ngunit nang malasing ang kanyang asawa, ibang isinukli. Pinagsalitaan ako ng hindi magaganda dito sa aking pamamahay at ininsulto ako at nilanglang lang ang aking pagkakagwardya na hindi naman niya alam na isa talaga akong army. Buti nakakapag-isip pa ako ng tama nung oras na yon at hindi ko siya pinatulan. Pero sa ginawa niya sa kapatid kong si Singer Diwata, ay hindi ko siya mapapatawad. Kung mas maaga ko lang nalaman ang ginawa niya sa kapatid ko, baka di na siya nakalabas dito sa bahay. Diba, gwardiya ka lang, boss? Bakit? Marangal naman na trabaho yun Yung sa'yo ba? Kang Boss, criminology na tapos mo, diba? Hahaha. Alam mo, ikaw, tumahimik ka na lang sana kung wala ka namang magandang sasabihin. Ikaw ba? Ano bang natapos mo? Kang mataas? Maraming tao ang nagsasabi at nag-aalipusta sa aking pagkatao. Sinasabihan ako na wala akong trabaho, na hindi naman nila alam na ako ay isang sundalo at legit na vlogger. Ako ay may isang mataas na pangarap at inuuna ko talaga ang aking pamilya. Nang malaman ng mga tao na isa pala akong sundalo, ay nag-ibang tingin nila sa akin. Bigla silang may respeto. Ang masasabi ko lang, hindi kailangan na may rank o magandang trabaho ang isang tao para respetuhin. Bawat isang tao ay deserve ang marespeto anuman ang estado ng ating buhay dahil wala namang ginagawang masama sa iyo. And they live happily ever after.